pag-aksaya ng oras ng mga Pilipino. Ito ang sinabing dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi niya pinanood ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, hinamon naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na ipakita ni PBBM na Pangulo nga siya ng Pilipinas at hindi ng kaniyang kamag-anak. Bagamat imbitado, pinili pa rin ni Vice President Sara Duterte na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi rin niya pinanood ang sona ng Pangulo kahapon. Wala rin siyang balak basahin kahit ang buod o summary ng talumpati. Hindi ako nanood ng sona like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng sona o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands, si VP Sara upang talawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetene pa rin sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Samantala, binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang SONA dahil hindi umano nito natugunan ang mga matagal ng issue ng korupsyon. Ayon kay Congressman Duterte, dapat panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon, anuman ang apelyido o posisyon. Giit nito, hindi awa ang hinihingi ng publiko, kundi katotohanan, pananagutan at hustisya. Sinabi rin niya na hanggat hindi nasasagot ang mga tanong ukol sa flood control projects, PhilHealth at Maharlika Fund, mananatili umanong kulang ang mensahe ng Pangulo. Tinawag naman ni Senator Amy Marcos na panibagong budol ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na malapit nang maisampa ang mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ng investigasyon sa mga flood control project. Kinwestiyon din niya kung bakit mas mabilis umanong umaabante ang mga kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon kaysa sa mga kaalyado nito. Buwelta naman ng palasyo sa mga naging puna sa sona ng Pangulo. Nananatili umano ang Pangulo sa nauna na niyang sinabi na wala itong kinikilalang sinuman sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Pananagutan, hindi palalampasin. Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address nang igiit niyang walang sinuman ang dapat maging ligtas sa batas kahit pa mga dating kaalyado, kamag-anak o matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa Bulacan, umaasa ang mga residenteng matagal nang dumaranas ng matinding pagbaha na ang pangakong ito ng Pangulo ay mauwi sa tunay na pananagutan at konkretong aksyon laban sa mga umano'y palpak at substandard na flood control projects. Kaya ang residenteng si Marlon Nuki, bagamat umaasang balang araw ay matatapos rin ang kanilang kalbaryo, hindi masyadong kumbinsido sa bagong pangakong binitawan ng Pangulo. Ngayon, hindi pa kami masyadong naniniwala dahil hindi pa natatapos eh. Pag natapos alam mo naman ng gobyerno, uumpisahan, hindi matatapos. Nakikita naman natin, hindi naman kwento-kwento kutsero lang. Uumpisahan nila. Tapos kung minsan sa kalahati o kulang sa kalahati, tapos na. May bari pa nga sa sapang bahay, hindi tapos. Ganun dito. Kaya hindi kami maniniwala hanggat hindi namin nakikita na wala ng tubig dito. Pag wala ng tubig, saka kami maniniwala na seryoso talaga sila. Ayon naman sa kapitan ng barangay na nakausap rin ni Pangulong Marcos Jr. noong isang taon, umaasang tutuparin ng Pangulo ang kanyang pangako. Sana magtuloy-tuloy yung investigasyon at sana'y matupad ng ating Pangulong BBM na mapanagot lahat yung mga taong sangkot dito. Para naman po siguro dun sa paghihirap namin, makita naman namin na kasama namin silang maghihirap ngayon. Siyempre, mas maganda kung may mga mananagot. Tapos ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang ilahad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang kontrasona. Ang kontrasona ay isang tradisyon sa Senado kung saan binibigyan ng pagkakataon ang minority senators na magbigay ng reaksyon at tumugon sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa. Nauna nang sinabi ni Senator Cayetano sa kanyang Facebook Live bago pa man ang sona na nananawagan siya sa kanyang followers sa social media na ibahagi ang mga paksang nais nilang talakayin sa kanyang kontrasona. Ngunit bago pa man ang pagbibigay ng talumpati o ulat sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. kahapon, binanggit na ni Senator Cayetano ang ilang isyu na dapat masagot. Isa na rito ang tinawag niyang undeclared martial law. Kung hindi man, we're nearing that. Diba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad. Diba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala, kaya kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado.
Positibo ang naging pagtanggap ng ilang senador sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig-Subiri, simula pa lang ng talumpati ng Pangulo ay naging matindi o mabigat na ang mensahe laban sa mga sangkot sa malawakang korupsyong nadiskubre noong nakaraang taon o ang kontrobersyal na mga proyekto kontra baha. Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. So, maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuhin dito sa issue ng flood control. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, mahalagang hakbang ang binitiwang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagpapatunay na walang kinikilingan ang pamahalaan. That was the first major statement sa SONA ni Presidente na na-appreciate ko. June, isang araw matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay ng pagkilala ang Office of the Ombudsman sa tiwalang ibinibigay sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang independent constitutional body para magsagawa ng mga investigasyon patungkol sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si President Bongbong Marcos kahapon sa kanyang ulat sa bayan at inunang banggitin ang tuloy-tuloy na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa flood control scandal. Partikular na ang napipintong pagsasampa ng kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Para sa Office of the Ombudsman, ipagpapatuloy nila ang patas na investigasyon hanggang sa kung saan sila pahintulutan ng batas. Kinikilala ng tanggapan ang naging ulat ng Pangulo at nagpasalamat na hinahayaan ang kanilang opisina na malayang magampanan ang kanilang mandato sa konstitusyon. Epektibo na ngayong Martes, July 28, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 7 pesos and 30 centavos ang dagdag sigil sa kada litro ng diesel, 6 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Kasunod pa rin ito ng pagkasara ng Strait of Hormuz sa ilang malalaking barko na nagdadala ng langis sa bansa. Muna ang Facebook bilang source ng online news ng mga Pilipino batay sa bagong survey ng Pulse Asia. Sa resulta ng survey, 91% ang nagsabing Facebook ang kanilang pangunahing online source. 61% naman sa YouTube, 21% sa TikTok, 9% sa mga blog, 5% sa mga news website, 4% sa Instagram at 2% lamang sa X o dating Twitter. Isinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 3 at July 6 sa 2,400 adult respondents sa iba't ibang lugar sa bansa. Wala ng katarungan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang magiging sentro ng kilos protesta sa The Hague, Netherlands bukas July 29. Ito ang ipinahayag ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagkumpirma na tuloy ang nakatakdang rally sa harap ng International Criminal Court. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. And this is a Free Duterte Now rally. And we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, bagamat sinabi niya sa kanyang ama na posibleng wala naman itong may tutulong sa kinakaharap na kaso sa ICC, paraan pa rin ito para maipakita ang suporta sa dating Pangulo. Sabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo. Yan ang gusto ninyo. Na nagpapalakas sa parehong bansa. Binigyang diin ni US President Donald Trump na may malaking reserba ng langis ang Estados Unidos na makatatagal ng 1,000 taon. Pagbibigay diin ng Pangulo, mas malaki ang reserbang langis ng Amerika kumpara sa China. Remember, we have a 1,000-year supply of gasoline. China doesn't. China doesn't. We have 1,000 years. We have more gasoline. We have more oil. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagbisita sa isa sa pinakamalalaking car manufacturer sa bansa.